Magandang umaga mga ka-agri. Umpisa na kami ng pag-i-spray dito sa farm 1 ng insecticide para dito sa pinabubulaklak ng kalamansi. Medyo marami-rami ng labas na bulaklak ngayon. Medyo maliliit pa at siguro nasa 30 to 35% yung lumalabas na bulaklak. Kaya tayo binakbakan na natin ang spray ito. Kasalukuyan may spray kami ngayon. Ito na-applyan na to kaya medyo basa yung dahon. Medyo payari na rin kami dahil alas 4 nung nag-umpisa tayo ng bumomba. Mas maganda na mas maaga makayari para yung ngayong umaga na tutusok o yung mga lilipad-lipad na fruit fly hindi na sila makadapo. Kasi mas active sila kapag umaga at saka yung hapon. Kaya kami pinipilit namin na makapag-umpisa ng umaga. Marami na mga butlig pa lang. Kung mapapansin niyo yung mga puti na yan. Mga kasalukuyan na lumalabas. Habang lumilipas ang araw po to, malamang sa lalabas pa ng lalabas ang bulaklak na to. Kaya maganda dito. Maunahan mo na. Dito sa bandang dulo. Dito yung mas madami na mga lumulusot na bulaklak. Kung tutusin ito, pang dalawang spray na namin ito, at ire-regular na namin ito ng spray. Hindi na ito yung maintenance lang. Every 4 days interval na ang gagawin namin dito. Dahil maganda naman yung pagkaka-spread ng dalawa, ni Chris at saka ni Ber sa pag-spray. Kaya imbis na every 3 days, every 4 days yung gagawin natin. Dahil maganda naman na yung panahon, hindi naman na umuulan. Kaya kahit na every 4 days interval, okay lang. Kasi hanggang 4 na araw ang tinatagal ng bisa ng gamot sa in-spread natin sa kalamansi na gamot. Kaya pagdating ng 4 na araw, kailangan mag-spray ka uli dahil tapos na yon, kumbaga expire na yung talab niya. Kaya kailangan mo talaga uli na ulitin na mag-spray. Dati pagka medyo hindi ganun kapulido yung pag-i-spray ay yung first namin yung first 5 namin na spray ay every 3 days interval, pero ngayon every 4 days interval na lang. Lalo na hindi pa naman ganun kadami yung bulaklak pero kung hihitik talaga to na namumutik-tik sa bulaklak, mas maganda kung ilapit mo pa yung interval imbis na every 4 days, every 3 days kasi mas kapansin-pansin niyang mga bulaklak doon sa mga insekto dahil nangingibabaw namumuti. Mas na-attract sila, mas madali nilang makita yung mga bulaklak dahil nga lutang na lutang sa kalamansi. Ito sabay ito, itaas ibaba, meron laman ng bulaklak nag-uumpisa pa lang. Sana magdire-diretso, pero hindi pa tayo sigurado dito kung talagang maghihitik ito sa bulaklak, kung ilang porsyento ba talaga yung ibibigay sa atin ng bulaklak na to Kaya ang ginagawa ko dito, nung naluso ko na maayos yung abono ng isinabog natin na triple 14 at saka urea na minix natin, nung naluso na natin ito sa puno sa ibaba, hindi na natin ito tinubigan meron na itong masa 13 araw na hindi na natin tinubigan ito dahil hindi ako sigurado kung ito ay mahihitik sa bulaklak dahil nga nung nagtitigang tayo dito, pinatitigang natin ito kalahating buwan pa lang na natitigang na nagdadry tayo ng puno ng kalamansi ng lupa, biglang umulan kaya sinabayan ko na ng abono. Kaya hindi natin alam, medyo hilaw yung pagkakatigang natin hindi natin alam kung lalabas ba yung bulaklak o gaano kadami, kung meron man. Kaya ginawa ko, plan B natin dito na diskarte ay kung nalusaw na yung abono, magtigang na uli at least naman tumalab na yon o tatalab na yon dahil sa nalusaw na, kakainin na yun ng ugat ng kalamansi. Kaya kahit magtigang ka, alang problema dahil kargado na ng abono yung kalamansi at saka yung lulusot na bulaklak, healthy naman yan kasi may karga na nga na abono kaya ang mangyayari dito parang may follow up na pagpapabulaklak ito kasi habang nagpapabulaklak tayo nagdadry medyo hindi natin gusto yung mga ganong sistema
mas gusto natin talaga yung talagang kumpleto sa tigang, na ito kasi nasa 8 taon. Ang pagtitigang na to, pinakamababa mo dapat dito 1 buwan na idadry mo talaga, na hindi mo siya patutubigan o hindi man lang siya dapat maulanan. Yun, medyo stress na yung kalamansi, no? Kasi sa pamamagitan ng pagtitigang ng lupa, ini-stress natin yung kalamansi para mapilitan siyang mamulaklak, ano? Kapag ka na-stress na 1 buwan, pwede mo nang abunuhan sabay patubig. Doon ay posibilidad na lumusot na yung bulaklak. Hindi katulad doon sa palagi nag-uulan, lalo na kung matanda na yung kalamansi mo. Katulad na to, medyo may kaidaran na to, nasa 8 taon na tong kalamansi ko dito. Ang nangyayari kasi kapag hindi tayo nakakapag-dry, namumulaklak ang kalamansi paunti-unti lang. Hindi katulad sa batang kalamansi, kahit di ka mag-dry, talagang mamumulaklak na maganda. Pero dito sa matatandang kalamansi, medyo makuna talaga siyang pabulaklakin. Kaya talagang kailangan mo ng pagdadry o pagtitigang ng lupa. Dito mga dire-diretso na kami na mag-i-spray dito na every 4 days, mga hanggang 5 apply. Ngayon pangalawang apply na namin ngayon. Hindi natin alam kung lalabas ba lahat ang bulaklak. Pagkatapos ng 5 spray namin na yun, 5 apply, doon malalaman kung nadagdagan ba yung bulaklak. Kung hindi madadagdagan yung bulaklak at nasa nanatiling 30 to 40% lang, baka tumigil muna tayo na mag-spray, or dadalangan na lang natin yung interval muna. Kasi hindi ganun ka na mag-regular tayo na mag-spray, kapag kukunti lang yung bulaklak. Sayang yung yung gamot, tsaka yung syempre nagbabayad tayo ng mga bumbero natin dito, yung tiga-spray natin, kaya baka imbis na kumita ka, baka malugi ka pa. Kaya ang gagawin na lang natin, kung makalimang apply at hindi na talaga masundan ng bulaklak, baka mas dalangan ko pa yung interval na spray, baka gawin ko na every 10 days na lang muna. At hihintayin natin ulit yung follow up na pabulaklak natin, napakahirap magpabulaklak talaga ngayon tag-araw na to. Kasi magtitigang ka mga 1 hanggang 2 linggo lang, tapos bigla naman uulan, medyo hilaw ang pagtitigang, hanggang lumilipas yung panahon. May tinatarget kasi tayo na dapat makapagpabulaklak tayo ng ganung buwan, para kahit papano yung pag-harvest natin mata pa tayo sa mahal, Kaya ang ginawa natin, medyo naiinip na nga ako. Kaya ang ginawa ko, kahit hilaw pa yung tigang, kinargahan ko na ng abono, dahil nangihingi na rin ng abono yung kalamansi, tutsang na kasi. Sa ngayon, gumaganda-ganda na uli yung dahon dahil na katalaban na ng abono ngayon. Nasa 13 araw na yung abono, buhat nung naikarga natin dito, 13 o 14 na araw na. Kaya katalaban na ngayon, umpisa na tumatalab yung abono. Kaya kung mapapansin nyo, buhat nung nag-abono tayo noon, medyo maganda-ganda na yung dahon, hindi na katulad noon na pangit. Kumbaga healthy na ngayon. Yun, sana magdire-diretso yung bulaklak sa farm mo, at medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakapagpabulaklak dito. Last na pabulaklak natin dito nung nakaraan summer, nung nagkarga tayo na abono nitong July. At cycle sana natin ang pagpapabunga ngayong rainy season, hindi nangyari, imbis na lumabas ang bulaklak, ito ang lumabas, nagputat. Ibig sabihin ng putat yung nag-usbong ng bago, parang sa mangga. Hindi kasi hindi ala namang kasama na bulaklak, hindi katulad na to na bagong dahon may kasamang bunga. Mainam sana kung ganyan. Ang problema, puro usbong lang, kaya hindi tayo nag-alaga. Medyo hindi naman nasayang yung abono kasi may namulaklak pa rin yan, pero hindi ganun kadami. Kahit papano nakuha natin yon nang hindi natin inaalagaan, nakabawi tayo sa abono na ikinarga natin dito. Kumbaga tabla-tabla lang noon ng rainy season na pabunga, kahit nakukunti, kahit papano naman ay nakuha rin natin yung ginastos natin doon na 8 sako na abono. Sa ngayon, summer na, marami na tayong option para magpabulaklak, number 1 nga yung pagtitigang ng lupa. Kung sakali man natin hindi ito madagdagan, may mga second na option pa tayo dito, yun nga,
kasalukuyan nagtitigang tayo, meron na halos kalahating buwan na to. Kung ididiretso ko pa to ng kalahating buwan pa, o gustuin ko isang buwan, doon baka makuha na natin yung kapupunan ng bulaklak na to. Kung sakali man na hindi lumabas yung bulaklak na sagad, no? Kung hindi man lang siya maka 70 to 80%, ay doon tayo sa plan B.